Sinubukan ng mga Chinese na ito na gamitin ang isang nakaw na credit card sa point-of-sale machine ng undercover agent ng Cybercrime Division. Nang gumana ang credit card, agad nang inaresto ang dalawang Chinese. Ayon sa NBI, dahil pinagbawal na ang mga pogo, naghahanap ng paraan ang sindikato para i-encash ang kinikita nila sa mga online scam. Nakikigamit umano sila ng POS machine kung saan may alok sila na 20% na porsyento na kita sa transaksyon sa may-ari ng machine. Before kasi, bago pa nag-pronounce yung presidente, yung mga POGO operations kasi, since corporation sila, ina-allow sila ng BSP to possess yung mga POS machines o POS devices. So in terms of ini-encash na nila yung proceeds from criminal activity, hindi na sila nahihirapan kasi in the guise of POGO operations, doon na nila may encash ngayon yung mga proceeds na yun. But since after nung pronouncement, it seems na hindi na nila nagagawa yon. I think mukhang tinigil na yata ng BSP yung allowance na yon. Matapos maaresto, nag-alok umano ang leader ng grupo na si Sun Ji ng 1.5 million pesos sa mga operatiba para sila ay palayain at huwag nang kasuhan. Hindi naman kaplastikan sa inyo, hindi nagmamalinis. I ordered them, arrest them. Agad inaresto ang 5 Chinese na ito sa parking area ng NBI headquarters na sila umano maghahatid ng suhol. Nabawi sa kanilang sasakyan ang 1.5 million pesos at may nadiskubre pang smoke bomb grenade at 3 baril. Walang napakitang papel ang mga suspect sa mga armas. Meron hong 2 9mm at meron hong isang 45 caliber. So medyo alarming in the sense na paano sila naka-acquire ng mga ganitong high-grade weapon. Wala umano sa grupo ang umamin kung kanino ang mga armas. Itinanggi rin nila ang mga paratang. Is it true that you were trying to scam people and use a POS machine? Ayon sa NBI, malaki ang epekto ng ban sa mga pogo at nagbabala sa mga maaring tumulong sa mga sindikato sa kanilang panloloko. Magdadamay ho sila pag magpagamit sila at pag na-identify ho namin is either uhulihin namin pag they are in the act of committing those crimes or papilan namin sila ng kaso through the right filing process po namin. Kulong ang mga suspect sa paglabag sa Access Devices Regulation Act, Comprehensive Firearm and Ammunition Act at Corruption of Public Officials.